Ibon, ipakilala mo naman yung sarili mo para makilala ka. Ibon Rosales. About yourself. So, hi, I'm Gabriel Rosales. I'm a singer, actress, host, minsan live streamer po, especially during pandemic. I was a handle by Viva before, and I still have a good relationship right now. And currently with ARD Talent. Kailan ka nag-start sa Viva? I believe 2015. Not Yes, until? 2015. Until 2021. Okay. Anong mga nagawa mo sa Viva? Um, I had 4 songs with them. Very good. Hawa, Until Now by Jimmy Borja. And then, Maghihintay. Yun yung, well actually yung Hawa, I started sort of producing po. And then, Maghihintay, yun ako nag-start also. Produce also songs and go deep into my artistry. The fourth was last year, Chances. Chances. Wala kang balak na, no? Buuin yun para mag-isang album talaga. Actually, good question. Kasi this coming year, I'm working with an EP, mini album. Parang ayaw ng buong album kasi 12 songs yata. Di okay naman yung studio light, parang gano'n na 5 songs, minus 1, diba? So, And it's a collaboration with, as far as I know, they're like, pop hitmakers, si Hazel Philip. Pumunta po ng kinikilig. Tsaka si Caleb Santos, I'm collaborating with them, and we're working right now sa EP. So, ano talaga yung mga favorite mo sa mga kanta nila? Ano talaga yung gusto mo? Actually, I like all of them. Kasi may iba't ibang story po sila. Saan ka nakarelate to? Lahat eh. Lahat po talaga. But siguro when it comes to my personality, yung Until Now. Until now. Dahil, Dahil, ano bang inaano mo until now? well, the first time that I heard the song, yung demo pa lang po, is yung melody niya, the words. Yung melody po, the words, parang napaka-graceful ng pagka-piano po. I already fell in love with the song. So, parang it's really more of me. And the story was about a girl who probably got hurt in the past, like everyone else, diba? Lahat naman tayo dumaan po dyan. And came to the point na she's scared to love again. And so, she held back of herself along the way. Alam naman natin na ang pag-ibig, hindi naman yan, dumadating pa rin siya. So, until finally, nakita niya na yung talagang pag-ibig after going through so much and probably learning from the past. Yun po. At I'm still waiting for that. So, ganun ka rin sa personal? I think, yun yung flow. Yeah. Takot ka rin umibig? Dahil nasaktan ako before, yes. Natakot na ako umibig. Talaga ba? Oo. I mean, Pero yung I still want to sinasara. take a risk. Oo. I mean, lahat naman po tayo. Diba? Parang, I think that's the flow of the song. That's the beauty of the song. Kasi, hindi naman talaga, I was afraid, my love would fade, I couldn't keep my heart. So that's the part where it says, takot Okay. ka. And then, until now, was taking a risk. So, that's the part where you finally would have to take a risk, fall in love. Kailan mo maano talaga na eto na, the one, parang gano'n? Anong hinahanap mo? Parang hindi ko pa. Kinahanap ko siguro number 1 God naman. And the rest will follow. Quality-wise, someone who knows how to listen. Kasi importante yan sa relationship eh.
Nagpapakinggan ka rin. Oo, papakinggan ka. Communication. Um, Mayaman ba dapat? hindi naman dapat mayaman, pero Sabi ni Tito Mano, dapat mayaman. pero syempre marunong humanap ng yaman, yung responsible, Tama. di ba? Madiskarte. Madiskarte. Hindi naman kailangan na sobrang yaman. Pero kasi kung mayaman nga, tapos dumaan kayo sa pagsubok, di ba? And then, Binubugbog ka. nabubog ako. Di ba? Ano gagawin ko doon? Or, I mean, kung mayaman, di ba maraming ganun, mayaman, tapos nagkaroon ng problem. Hindi naman alam kung paano yung diskarte sa buhay. Di ba? I would rather choose someone na nanggaling sa hirap, pero alam yung pasikot-sikot. Marunong sa buhay. So anong plan mo talaga sa singer mo, yung album? Ano pa yung mga gusto mong mangyari sa singer? Sino gusto mong makakulab? Sana ito gusto mong makasama? Isang show, isang concert? I think, actually, babalikan ko yung tanong mo kanina. Parang pwede na rin siguro si Chao pag napunta dito. Sino? Si Chao, no? Gwapo. Oo, pwede na rin Hindi yung siguro. local naman. Kung sinong tamaan ni Kupin, no? Sabi mo, gumawa ka rin ng serye, yung All of Me. So, ano talaga ang priority mo? Umarte o kumanta? Nang una po, ano talaga, kanta lang po talaga. Nung nasa States ako before, actually I have a whole different career. Kasi talaga parang nag-discover lang ako sa Filipino community, dinrag po ako ng isang producer doon. So, yung si Alan Del Rosario, sa mga designer, parang ako lang sila ng model sa isang show. Sabi niya gusto mag-model. So, nag-start lang po. Rumampa ka rin. Rumampa lang po. Nag-fashion show ka. Opo. Tapos kumakanta ka na rin. Tapos,
um, nag-open ako, yung naging ka-close ko yung mga producer doon. So, pagka may mga concert sa States, pinag-open po nila ako back then. And then, si Miss Ana Puno, Ano po, no? Ano po ang producer? ako si Tita Ana, and then yung best friend niya, parang mami-mami ko po sa States. Sabi ko, try mo sa Philippines. Ako naman, sadyang masunurin, umuwi dito. So, nag-take ako ng workshops and yeah, the rest. Yan na, so mag-start na. So, ano ang image na gusto mong i-marka sa showbiz? Ah, Yung willing ka na ba kahit sexy, parang gano'n, kero mo ba yun? So, wholesome siya. Singer, actress, parang gano'n. Originally, like I said, singer po talaga, but then little that I realized na ang dami ko pa pala din kailangan kainin na bigas and matutunan in performing. So, in my journey in acting, yun, siguro na kung siya. Nagustuhan ko din po yung acting. Iba rin kasi yung meron kang background ng acting and na nasa-sync mo in your singing. Tama So, ka. yun, over the years, yun po yung, I think I learned a lot also. Even in performing, kasi when you're singing, you're not just singing it. You're also performing, you're also giving a story, and you're also giving a message. Otherwise, parang, ano lang, di ba? Wala lang. Pero anong genre mo sa music? Ano talaga? Ano po, more on acoustic. I would like to be known to as more like Jamie Rivera, like worship songs, more of a love song din, and pop ballad. Parang gano'n. Sino ba idol mo talaga? Si Lea Salonga. Bakit si Leia? Yung ano ko kasi, pero yung una kong, like, di ba sabi ko nga, iba yung background ko before. I don't know how it really started, nag-ignite yung desire ko ng music, pero nung napanood ko si Lea Salonga, dun sa, sa audition niya sa Miss Saigon, and how angelic yung voice niya, and ang ganda lang, parang dun po ako na-inspire na, baka pwede ko rin gawin to. Uso sa sa showbiz na yun, para lalong sumikat, yung sumali sa mga singing contest sa TV. Willing ka ba? Willing naman po, if given a chance. Anong laban mo? Anong meron ka sa malagay mo na mapagtagumpayan mo? I wouldn't say I'm so much of a veritera, but over the years, I've still been training. Training pa rin talaga ako. Hard work and heart. Hard work and hard work. Pero, siyempre, di ba, pagka sa ganyan sa singing contest, hindi naman yung hard work lang. Yung boses talaga, yung talent talaga. Opo. Pero carry. I think na ano naman po siya, like based from my experience, natututunan naman po siya along the way. Tama. Like any other job, kung may desire ka, di ba? Like, pag pinocus mo, yun po. Like, yeah. So, kumusta yung ilang years ka nawala dito sa Philippines, nasa abroad? Yung journey ko kasi dito, parang roller coaster. Balik, Pabalik-balik. okay. So, Yayaman yun, babalik-balik. yung napunta ko dito, I stayed for like 3 years, and then bumalik ako ron. For 2 years, nag-train po ako uli, and then bumalik po ako uli dito. Doon ako nag-study ng music ko. During pandemic, bumalik ako. So, siguro like the journey of the whole entertainment industry, more about 7 years na rin. Doon. Dito po. Ay, dito. Opo. Pero doon, we moved there when I was 15. And then, nagbalik ka dito. Opo. Then, pag-gano'n. Opo. Doon na rin ako nag-college. No, medyo maaga po ako nag-college.
So natapos mo yung college. Opo, tapos Anong course? criminology, law and society. Doon mo natapos. Opo, doon po sa States. Bakit While di mo also gamit? working. Bakit di mo gamitin dito? Actually, hindi ko po talaga siya. Parang it's one of the things na gusto ng parents mo sa'yo. Tapos parang, Hindi itong hilig ko. oh, Okay. tapos parang, you're just, just being obedient. Para And- mapagbigyan ka. Yes, and American dream. Siguro I was also influenced by it. Then, sa States ako, kailangan kumita ako ng malaking pera. And I was talaga. Nagamit mo ba doon yun? Yung criminology. Oo. Hindi po, but I was, ang dami kong pinuntahan, diba? But I was working at the bank before, while I was in school. Ganun talaga ako ka-busy and I guess very driven. So ano yung mga work na nagawa mo doon? Work was, sa bangko po. I interned sa law office Sa before I office. graduate. Pero parang doon ko na-realize na parang hindi, there was this one moment in my life na yes, I was making good money. As in talagang like I have extra money, napambili ko lang ng mga luxurious stuff. Pero pagkising ko sa umaga, ako napifeel mo yun, na parang May kulang? I wake up and then parang I was dragging myself to sleep. Parang hindi ako parang routinal na lang siya. So hindi ko maintindihan, there was a part of me na parang I have the need to create, pero hindi ko pa siya na-discover back then. Ngayon, na-discover mo na ba? Yes. Na parang showbiz ang gusto mo, umarte, kumanta, gano'n. It's part of the process, it's part of creating. Yun po yung na-realize ko na I wasn't siguro the way my mind works. It's not more like yung pagkabisado ko na yung bagay, parang I wanted to move on to something. And akala ko before, ganito lang ba talaga ako? Is it that attitude? And alam niyo yung na-discover ko, maraming creative people are like that. And syempre, minsan nadi-depress ka, bakit ganito ko? Bakit, alam niyo, hindi ako makastay sa trabaho. Now I realize, and also sharing to other people, iba-iba lang talaga tayo ng design. And so, that time, hindi ko pa siya ni-discover, but ngayon, parang, oh, this is my design. So, I should be, sana nga natutunan ko na before, on more of a creative side. Kaya lang, hindi kasi supportado ng sistema, di ba? Natin. So, yeah. Ang daming kwento yun. Tapos ano dito, sa abroad, parang nag-guest ka sa Wispas ba yun? Okay. Experience. Mag-share ka naman. Yeah, so Wish USA po. So Wish USA was part of my journey na rin. Kasi nung nagsisimula sila, it's a franchise. Di ba sikat na sikat yun dito. Dinala nila yun doon. Wala pang mga content. So kami yung mga una. Anong year yan? 2017? 17. Ay, 2018, 2019. Okay. Kasi nakalabas na yung hawak ko ng na yun. Ito lang, just recently, I think they're also growing. They already have like million followers na rin, and they're expanding. They contacted me, and merong Philippine tourism event. So, and what was the other one? A Mayfest. Yung pagsama-sama ng mga Filipino. So, yun po, I shared my music with them. Plus, they allowed me, well, it's sort of a collaboration rin for my upcoming EP na ilalabas for its 5 songs. So, I performed 2 of those songs dun sa Service. Wish Box. And nakakatuwa kasi Mayfest, it's their second year. Collab sila with Wish USA. And I think nakakatuwa kasi yung how creative also are Filipinos, di ba? Na mag-collaborate at ipagsama-sama yung mga Pinoy, kahit hindi like super mga big artists, mga local artists, sa ganung klaseng event. And ang parang nakakatuwa dito was nakita ko yung pagka-creative tsaka yung desire ng mga Pinoy sa America na the need and the love to perform.
Kasi hindi naman lahat is, may ilan lang na artist din po. Pero karamihan doon is just part of the community. And it's a dedication to caregivers. So, iba't ibang tawag ito, sa sector, may kanya-kanya silang performances before we perform. Before Intro Voice was there also. Si Paco. Ako si Kuya Paco po. So, nakita ko doon na like simula 12 hanggang gabi po, talagang nag-prepare yung mga Pinoy, iba't ibang klaseng performances po, kahit matatanda, bata. So, talagang, it's a fest na nakakatawa. Very inspiring. Di ba sa abroad, may mga front act pag may mga big star na experience mo yun, front act. Di ba? Nandun si Vice Ganda, nandun si Martin, mga gano'n. Opo. May experience mo yun. Before kay Angeline Tinto. Okay. Sino pa ba yun? Si Pomoy po yata. Medyo matagal na sa Dumating ka ba? Kasi may mga front act kasi doon na parang nakaka-experience na napapastos ng mga kasama ng singer, parang gano'n, nabibigyan ng hindi magandang treatment. Na-experience mo ba yun? Na front act ka? Nung time po na yun, actually hindi ko po na-experience. Parang, ang goal ko lang kasi noon is matuto, mag-perform. Kasi talagang wala pa, kasi raw. Siguro wala, no filter, wala. Diba hindi ko pa iniisip. So, and yung mga kasama ko naman po, na napapa-perform sa amin, sila Tita Ana, they're really nice. Siya po yung nagdadala ng mga artists. So far wala. Though, yung sa naman po, it's a whole different experience. Yung sa Mayfest, may mga Pilipino dyan. Yung Sa Mayfest. Sa Mayfest, opo, puro Pinoy, maraming Pinoy po. Nagaling dito sa Pilipinas, ano? O doon lang? Karamihan, doon lang po. Okay, parang sa Filipino community doon. Opo. Okay. Maganda naman po yung experience ko. Kasi, dahil lang pa ako, nung pagtakbo ko sa stage, and may rail sa gitna, nadapa, sumubsub ako. So, kung sa experience na yun, na-embarrass ka ba? Or ano lang, kaya ito, mga gano'n? Nung una, siguro, well, alam ko naman kasi na, like ever since, madalas po talaga ako na, ewan ko ba, parang lampa ako. Yung sis, yung Miss Aray, ewan ko na kwento ko sa inyo. Nadulas din ako, ilang beses po ako nadudulas. Pero it was the first time, nasa stage talaga ako nadulas. Ano yun? Pag takbo po sa harap na napasubsub ako. Parang, at first, hindi ko alam yung, siguro kung before, I would just stop and I wouldn't know how to do it. Pero nakatulong po, I guess, my journey and yung workshop, yung acting and all, para mapabuo ko na, like, I made this kit na lang po at tinuloy ko po. Bakit ako? And yung mga caregivers, good thing there are caregivers, tinulungan po ako. And still, pa rin kasi work pa rin yun. Sabi ko, I came all the way here and not to perform. Sabi nga nung isang magpahinga ka na lang pala. So, hindi po, magpa-perform po ako. So, naka-survive ka na? Naka-survive ako. And I thought, siguro dun din medyo bumilis din po yung, yung pick up ko na, while I was recovering from my food and conversing sa audience, I was also able to relate something. Kasi it was an event for caregivers, for health professionals. And diba, during the pandemic, sila yung nakatulong sa amin. And I also realized, Tito, na I prepared for that event. Nag-practice ako the night before, kanta ko, yung stage ko, kasi ganun ako dahil kailangan scripted. Pero there are times in our lives na no matter how much you prepare your life, babagsak ka tutumba ka, di ba? So, anong lesson mo dyan? Saan babagsak, natutulas? Yes. Anong lesson mo dyan? I shared that with them. Sabi ko, nag-prepare ako dito, pero ganito yung nangyari. Didn't expect this. But,
I'm so thankful din kasi nandiyan, I think that's also a recognition sa mga caregivers natin na especially during pandemic, itong mga caregivers natin, sila yung sumalo sa atin. Sila yung bayani. Oo, sila yung bayani natin. So, instead, I celebrate them. Oo. So, natuwa naman po sila and yun po yung Pero, anong message mo sa mga artist natin na makaka-experience na madudulas sa stage or ma-accident sa stage? May mga mensahe ka ba dyan? May araw ka pa may bibigay dyan? yes, the show must go on. Tama naman. No matter what, na lang Oo. din po. And that's one that I mean, this could be a lesson sa mga artists din na it's ano ngayon nila, especially ngayon, you can be creative. Doon natin magagamit yung creativity natin, not just by singing or sa artistry. I thought creativity is a big, it's you can be creative in any manner. In business, di ba? In everything, your skills. So, just use your make your weakness your strength. I guess that's what I did. And laban lang. Anong during pandemic ba, siyempre nasa abroad ka that time, nakaramdam ka rin ng depression? Half of the pandemic, nandito po ako sa Philippines. And then, I flew there kasi nakaramdam ako ng depression. Ah, dito ka nakaramdam ng depression? Opo, kaya I flew over there sa Pilipinas. Kasi ako lang mag-isa dito during the pandemic. Though yung first half pala ng pandemic, nandito yung parents ko, but they had to go back. So ako lang. Buti nakalis pa kayo. Lumuwag Lumuwag na that time. Medyo lumuwag na po. Time na yun. Nauna yung parents ko. Ako nagstay pa ako ng mga 1 year mag-isa. Siyempre may kasambahay po ako. So, pero iba eh. Kasi diba, like nasanay tayo na Family kasama. family or laging may events. And then yung events natin. Pwede ka maghanap ng kasama. Charot! Sa buhay. Hanapan niyo ba ako? Meron. So, ano ang... Actually, in search. Yun yung theme ng Tipi ko Tito. Oh. I'm in search. Tal. So, pagka nilabas po namin yun, maghahanap na lang po ako din sa mga audience. Talbog. Ayan. Pero, ano ang ma-expect namin sa'yo? Yun na lang yung last question ko. Apa. Okay. I will be releasing more music. Mhm. I will keep inspiring everyone. Aha. And through my music. I'm looking forward kasi ARD Talent Center. I mean, Viva has helped me a lot, sobra po, as in. And I wouldn't meet also Ms. Ara sa ARD if not with the build-up that they do, yung honing, diba, over the years. And of course, si Tito Manny is also helping me out. Sobrang yung pag-guide nila sa akin. So, I'm looking forward working with them. Not just here, internationally din. Plan namin yun sa States din po. And, yung pwede mo sabihin, may series. Ayan, nararamdaman ko nga eh. With Tito Manny. Oo. Pero Yan. syempre, gusto ko rin po talaga like mag-excel sa music. So, ituloy mo rin yung music kasi pag nagkapangalan ka, magagamit mo yan. Nandun ang talaga. Ayan. So, thank you and good luck, Avon Rosales. Thank you. Sergeant Esquera. Ano to? Pangalawang screen.